Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Loy Valdez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Joke. Han Sanchen, do you really think you are a god? Kung gusto mong magyabang, tingnan mo muna ang sarili mong kakayahan. Mag-isa ka ba? Nandito ka ba para takutin ang mga tanga? Malamig na uminom si Yeshi Jun. Sinong nagsabi sa iyong mag-isa lang ako? Pagkatapos noon, biglang bumili si Han Sanchen at nagmamadaling bumaba mula sa tuktok ng bundok. Sa ilang mga lawak, si Han Sanchen ay talagang kakilakilabot, ngunit nang si Yeshi Jun ay sumigaw ng galit na siya ay may isang tao lamang, ang hukbo ay napanatag. Sa harap ng pag-atake ni Han Sanchen, lahat ay sumugod. Si Han San ay parang balyina na nahulog sa isang paaralan ng mga isda. Sa sandaling pumasok siya sa karamihan, direktang pinatay niya ang 4 na panig. Kahit na ang mga sundalo sa paligid ng Yeshi Jun ay malayo sa parehong araw, halatang hindi nila binibigyang pansin ang siyang Aaron, isang pervert. Gayunpaman, kahit na bumagsak ang mga sundalo kung saan pumasa ang Aaron, ang koala ng symmetry sa kapangyarihan ay hindi nakapagpabago ng malaki sa buong sitwasyon. Isang grupo ng mga sundalo ang bumuhos sa Aaron. Nagtago si Yeshi Jun sa likod ng karamihan at malamig na tumingin kay Han Sanchen na napapalibutan. Siyempre, hindi siya tanga. Sa kasagsagan ni Han Sanchen, sila ni Han Sanchen ay nagtagpo sa ulo. Ano ito? Siya ay impulsive, ngunit hindi walang isip. Kailangan niyang maghintay para sa pagkonsumo. Nang si Han Sanchen ay ganap na napagod at walang panlaban, pumunta siya upang ipakita ang kanyang dakilang kapangyarihan. Tara, isa lang siyang tao. Patayin natin. Nagpatuloy si Yeshi Jun sa pag-utos sa mga tao na patayin ang Aaron. Kahit gaano pa kahusay ang isang tao, malulunod siya sa tuloy-tuloy na tubig. Sa utos ni Yeshi Jun, parami ng parami ang mga sundalong sumama sa digmaan, at biglang nagningning ang espada. Lord Zhu, ano sa tingin mo? Tumayo si Mingyu sa malayo sa larangan ng digmaan at nagtanong kay Zhu Yanshua. Bahagyang umubo si Zhu Yanshua, upang sabihin sa iyo ang totoo, inaasahan namin na ang pangkalahatang pag-atake ay ilulunsad sa paanan ng bundok, at si Han Sanchen ay sasalaki din sa tuktok ng bundok. Pagkatapos ng lahat, ito ay dobleng pag-atake, at ang kaliwat kanan ay mga pag-atake. Ito ang sining ng digmaan. Gayunpaman, ang talagang hindi ko inaasahan ay ang pag-atake ng Aaron ay darating, ngunit ito ay isang lalaki. Naglakas loob akong sabihin na hindi ko alam kung dapat kong purihin si Han Sanchen o ipakita ang aking pakikiramay at awa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang pag-atake ng isang tao ay hindi lamang maaaring magpakita ng kanyang walang kapantay na tapang, ngunit din magbunyag ng lahat ng uri ng kalungkutan. Sa katunayan, ganoon din ang naramdaman ni Mingyu nang marinig niya ang talumpati. Gayunpaman, may bahagyang pag-aalala pa rin sa kanyang mga kilay, gayunpaman, palagi kong nararamdaman na mayroong pandaraya dito. Mukhang hindi isang walang ingat na tao si Han Sanchen. Naglakas loob siyang salakayin tayo ng mag-isa. Dapat ba siyang maging handa? Tumanggaw si Zhu Yanshua. Dapat ang kanyang balak ay pigilin tayo ng kanyang sariling lakas, at pagkatapos ay makipagtulungan sa pag-atake sa paanan ng bundok upang makumplito ang pangkalahatang pag-atake. Sa katunayan, tama si Yeshi Jun. Hanggat hindi tayo maakit malayo sa kanya. Ganon ba talaga kasimple? Sumimangot ang ulan. Kahit na ganito talaga, pero hindi ko alam kung bakit, medyo hindi mapakali si Mingyu. Sa karamihan, mayroong isang grupo ng mga senior executive sa tuktok ng bundok ng Aaron, na may pinakamataas na bilang na daan-daan. Naniniwala ang mga nasasakupan na magdadala sila sa amin ng ilang problema, ngunit hindi sila kailanman gaganap ng malaking papel.
Pagkatapos noon, tumingin si Zuyanshu sa tuktok ng bundok, kung hindi mapakali ang elder ng dragon, iminumungkahi ng kanyang mga nasasakupan na maaari tayong magpadala ng 3 tropa sa oras na ito, 2 sa mga ito ay nasa hugis ng mga pakpak, tumatambangan sa paligid, at ang anghuli ay laging alerto sa harapan, handang harapin ang mga pagsalakay ng pangkat ng senior executive na ito anumang oras. Bahagyang nag-isip si Mingyu at tumango. Mabilis na tumango si Zuyanshu sa 3 commander sa malapit. Mabilis na nag-deploy ang 3 commander matapos kumuha ng mga order. Wala pang isang saglit, pinaghiwalay ng 3 elite na tropa ang kaliwa at kanang bahagi para tambangan at ang gitna para tumayo anumang oras ayon sa mga tagubilin ni Mingyu. Patayin. Halos sa sandaling makumplito ang deployment, 3 tropa ang sumugod pababa mula sa tuktok ng bundok sa kaliwa at kanang bahagi, kasama ang front seat kung saan kabababa lang ng Aaron. Kaya nga, nang makita ang 3 tropa na umaatake mula sa 3 panig, naikuyom ni Zuyanshu ang kanyang kamao. Nahulaan niya ng tama ang intensyon ni Han Sanchen. Aaron, gusto mong laruin si Yin. Hay nako, sayang naman. Matagal ko nang inaasahan. Malamig na ngumiti si Ye Shijun, at tumawa ng malakas kay Han Sanchen. Han Sanchen, ganyan ka lang. Malamig na ngumiti si Aaron, talaga. Pagkatapos, biglang binuksan ni Ye Shijun ang kanyang mga mag-aaral at tila nakakita ng isang kamangha-manghang eksena. Storytelling channel sa YouTube. Bagamat ngumiti lang si Han Sanchen sa kanya at walang ginawa, nababasa ni Ye Shijun ang hindi masabi na takot mula sa mga mata ni Han Sanchen. Antay-Buda, may ipinakita sa kanya si Han Sanchen. Ye Shijun, napakaraming beses na kitang binugbog. Naniniwala ako na kahit baboy ay dapat matutong maging matalino. Ako lang naman ang gustong umatake sa'yo. Hindi mo ba naisip na posible? I dare to come. Natural, I have my plan. Lumabas ka sa kanyang ina. Galit na sigaw ni Aaron. Dagandong. Ang lahat ng mga hayop ay umuungal at dahan-daang dumating. Yung mga kakaibang hayop na naman. Kapag umuulan, ang impyerno ay nabigla. Ang kanyang ina, wala kaming nakitang anumang bakas ng mga kakaibang hayop na ito noon pa man. Paano ito? Labis na nanlumo si Zuyanshu. Bigla siyang may naisip, ito ang makalangit na aklat. Talagang inilagay ni Han Sansan ang mga kakaibang hayop na iyon sa makalangit na aklat ng maaga, kaya hindi kilala ng Diyos ang multo. Nag-igting ang mga ngipin ni Mingyu. Oo, nagmuni-muni rin siya. Damn it, hindi ko pinansin ang mga to. Malamig na uminom ang madilim na ulan. Nabigla rin si Ye Shijun sa pagkakataong ito. Gayunpaman, pagkatapos na pakalmayan ng kaunti ang kanyang isipan, galit siyang sumigaw sa mga tropang nasa likuran niya, itigil mo ang mga hayop na iyan para sa akin. Sa sandaling marinig ang mga salita, ang hukbo sa likod nila ay umuungal pasulong upang salubungin ang hukbo ng mga kakaibang hayop. Ang hukbo ng mga kakaibang hayop ay ayaw ding madaig. Sa sandaling magkadikit ang magkabilang panig, sumiklab ang apoy ng digmaan. Si Han Sanchen ay hindi idle. Nakulong man siya sa isang mahigpit na pagkubkob, lumalaban pa rin siya. Si Ivory, Ningyu at Moyang ay namumuno sa isang malaking hukbo sa daan. Nakasalubong din nila ang ambush army sa ikatlong ruta. Nagkaroon ng maraming pagsabog sa pagitan ng dalawang panig. Sa gilid ng burol, na medyo kalmado pa, sa sandaling ito, nagkaroon ng malakas na ingay at ang apoy ng digmaan ay nagninangas. Tulungan mo ang matanda at lumaban sa daan. Sa harap na linya ng posisyon sa ibaba ng bundok, itinuro ng commander ang gilid ng burol sa likuran niya at nagmamadaling sinabi. Malamig ang mukha ni Fu Tian, ngunit naging matandang aso na siya sa kanyang puso. Siya ay natatakot sa kamatayan, ngunit ang kanyang kasakiman sa kapangyarihan at kayamanan ay napakalakas na ang mga tao ay nagalit. Mahigpit ang labanan sa bundok. Medyo nag-aalala siya. Kung mananatili siya sa kanyang posisyon, siya ay nasa isang kahabag-habag na posisyon kung may mga aksidente sa kanyang likuran. Ang kanyang puso ay nag-alinlangan ng kaunti, ngunit sa oras na ito ay wala siyang ibang paraan, sabihin sa lahat, tumayo, ang aming gawain ay bantayan ang frontline, at ang iba pang mga bagay ay walang kinalaman sa amin. Naiintindihan ko. Nagmamadaling bumaba ang commander para magayos at balisang tumingin sa gilid ng burol. Ang kanyang ina, Han San, anong uri ng gamot ang ibinebenta mo sa iyong lung? Sa oras na ito, maaari ka pa ring maglunsad ng ganoong kalaking labanan.
Tumingin siya sa larangan ng digmaan at bamantong hininga, ngunit saglit siyang natahimik. Gustong-gusto niyang umakyat at tingnan, ngunit nang maisip niyang may malaking kalaban pa rin sa likuran niya, saglit siyang nawalan ng magawa. Bang-bang! Nagpatuloy ang digmaan. Panginoon ko, nag-aaway ang mga bundok. Nakatayo sa harap ng pagkubkob, ang mga katulong sa tabi ng Peigo ay nakatingin sa mga bundok at hindi mapigil ang magsalita. Tumingin si Peigo sa paligid at nakita niya na ang kalangitan sa ibabaw ng kabundukan ay halos naliwanagan na ng digmaan. Sa tingin ko, ang digmaan doon ay lubhang mabangis. Bahagyang lumingon ang katulong. Nang makitang mali ang ekspresyon ni Peigo, nagtaka siya. Master, bakit ka nag-aalala? Huminga si Peigo at bahagyang nag-isip. Ito ay talagang kakaiba. Kakaiba? Sinabi ng kabilang panig na ang lungsod ay walang laman, gayunpaman, ang aming pag-atake ay malubhang nahadlangan at nabigo kaming makuha ito ng higit sa 10 oras, kaya, dapat mayroong maraming mga sundalo sa lungsod. Ngunit kung maraming sundalo sa lungsod, bakit sumiklab ang napakalaking labanan sa kabundukan? Napakaraming tao ba sa Aaron? Biglang may tanong sa isip ko, biglang sabi ni Peigo, natighilan ng alipin, ano ang iniisip ng amo? Iniisip ko, ang sinabi sa akin ni Xiaoqi, mali ba talaga ang napili ko? Ang ibig sabihin ng may-ari ay nagkamali tayo ng pagpili. Paraan ng lingkod. Bahagyang umiling si Peigo, hindi ko alam, ngunit minsang sinabi sa akin ni Xiaoqi na hindi maarok si Han Sanchen. Sa totoo lang, bago iyon, naisip ko na si Xiaoqi ay walang karanasan, kaya siya ay maikli ang paningin. Pero ngayon parang hindi si Xiaoqi ang hinusgahan ko. Masyado akong determinado. Sa katunayan, sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, tinitingnan ko ang batang iyon na may ibang mata. Kung iisipin mo, ang 400,000 malakas na hukbo, sa kahulugan, ay dapat na isang puwersa ng pagkawasak. Gayunpaman, pagkatapos ng higit sa 10 oras, wala tayong nagawang pag-unlad. At saka, ang pinakamahalaga sa anak na ito ay napakaraming track. Hanggang ngayon, hindi pa natin masasabi kung aling panig ng katalinuhan ang totoo at kung aling panig ang mali. Tumanggo ang katulong, pagkatapos ng lahat ng mga taon ng pakikipaglaban, sa totoo lang, hindi ko pa talaga natutugunan ang sitwasyong ito ngayon. Napabuntong hininga si Peigo, oo, may sasabihin ang batang ito. Gayunpaman, aking Panginoon, may kakayahan siyang bumalik sa kanyang kakayahan. Sa katunayan, wala akong nararamdamang problema sa iyong pinili. Sinabi ng tagapaglingkod, sa kasalukuyan, ang momentum ng Aaron ay naroon. Ngunit sa katunayan, gaano man siya kahusay sa panlilinlang, sa ilalim ng ganap na pagsupil ng kanyang mga tropa, siya ay walang iba kundi isang tusong babae na kayang gumawa ng mga brick na walang dayami. Tumanggo si Peigo, at halatang nabawasan ang panghihinayang sa kanyang puso, makatwiran din ang sinabi niya. Gaano man siya katalino at makapangyarihan sa digmaang ito, tiyak na mamamatay siya. Gaano man kalaki ang gulo na gawin niya, ang resulta ay magdudulot lamang ng kaguluhan sa atin, ngunit ang huling resulta ay hinding-hindi na mababago. Tumanggo ang alipin, napakatotoo ng sinabi ng amo. Order the troops to slow down the attack. Bulong ni Peigo, ang mga lalaki ay pagod pagkatapos umatake ng higit sa 10 oras. Bumalik na silang lahat at magpahinga. Oo nga pala, tingnan natin ang fireworks show doon. Nag-utos ang alipin, ibibigay ko sa iyo ang utos. Pagkatapos ay nagmamadaling pumunta ang katulong sa front drummer at may sinabi. Mag-drum up, pagkatapos ay si Jinming, ang mga tropa ng pagkubkob ay dahan-daang huminto sa pag-atake at nagsimulang umatras. Matapos ang mahigit 10 oras na labanan, ang lungsod, na orihinal na puno ng mga ulap at usok, sa wakas ay nakabawi sa pambihirang kalmado nito. Halos kapareho ni Peigo, ang iba pang 3 hukbo ay nagkampo at nanirahan sa oras na ito upang ipahinga ang kanilang mga tropa. Sa oras na ito, ang mga taong may paglilibang ay nanood pa ng fireworks show sa mga bundok tulad ng Peigo. Simon, sa labas ng tent. Sa labas ng tent sa dulong kanan, isang maitim na figure ang sumugod mula sa labas at saka pumasok sa tent. Sa loob ng tent, 2 malalaking tao na parang burol ang nakatayo sa magkabilang gilid ng pinto, ngunit ang lalaking nakaupo sa central main hall na umiinom ng muggy wine ay nakakagulat na maliit. Kung titignan sa malayo, hindi lang ito naiiba sa 2 higanteng lalaki, kundi parang bata pa. Ang anino ay pumasok sa tolda,
ngunit siya ay lubos na gumagalang sa batang tulad ng tao, Oh Lord. Ano ito? Sinulyapan ng bata ang madilim na anino na may kaunting kawalang kasiyahan, at naiinip na sinabi, hindi mo ba nakikita na umiinom ako ng matamlay na alak? Temple Lord, may nagpadala sa iyo ng sulat. Basahin mo. Naiinip niyang sabi. Sinabi ng messenger na ito ay isang confidential na bagay. May sinabi ang anino, at ibinigay ang sulat sa kanya gamit ang dalawang kamay. Hindi siya naglakas loob na basahin ito. Ang gulo. Sa isang ungol ng kawalang kasiyahan, ibinaba niya ang kanyang baso, ginalaw ang kanyang kamay, at ang liham ay lumipad sa kanya. Nang buksan niya ang sobra ay tiningnan niya lang ito saglit, ngunit biglang itinapon sa lupa ang sulat. Halatang nagulat siya, damo, baliw ba sila? Nakita ng dalawang higanti at ng anino ang kanilang hitsura. Bagamat sila'y labis na nakikiusyoso, sila ay naglakas loob lamang na pumuslit sa kanilang natitirang liwanag. Itong dalawang lalaking ito, na nakatalikod sa akin, gusto akong kaladkarin. May sakit ba sila? Galit na nagmura siya. Sa sumunod na segundo, mabilis siyang yumoko at kinuha ang sulat. Pagkatapos ay mabilis niyang itinago sa kanyang manggas. Sinulyapan niya ang tatlong subordinate at sinabing, walang nangyari ngayong gabi. Naiintindihan mo ba? Ang bagay na ito ay tungkol sa buhay at kamatayan ng lahat ng tao sa Troll Hall. Kung ang ibang tao ay mamamatay, hahayaan ko silang bantayan ang kanilang bibig. Ngunit kayong lahat ay aking mga kapatid, kaya, naiintindihan ko. Sabay utos ng tatlong lalaki. Bumaba ka muna. Gusto kong manahimik. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Panginoon ng Troll Hall at ang demonyong multo. Nagmamadaling umalis ang tatlong subordinate. Pagkaalis nila ay inilabas na naman ng demonyong multo ang sulat. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!